The process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told you. Nakakainis naman talaga. Marami, sigurado ako na maiinis dahil 32 million ang bumoto para sa kanya. So, yung 32 million na yan, I'm sure nagre-range yung emotion nila from mixed emotions to outright galit. But ang nakikita ko rin, ang nag-emerge dito sa diskusyong impeachment, ay maraming tao hindi nakakaintindi ng proseso nito. Kaya nga nung sinabi impeachment, may mga nagalit dahil akala nila tanggal na si VP Inday. So, impeached si VP Inday, pero hindi siya tanggal. Which means na in order pa na matanggal siya, kailangan yung due process requirement, which is the Senate trial. Now, yung iba refer to it as the Senate impeachment trial or the impeachment trial. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago ani, nakapag-ani na tayo. So, kung, there's hindi, milyonaryo, sama-sama tayo, babago mo na maging milyonaryo. Yo, yo, check! Ito na ang tugtog. Kwento ng palasyo na tila naligaw sa daigdig ng pag-asa. Habang ang masa'y nagsasakripisyo, sila'y nasa party, ginto ang mesa. Handa na ba kayo? Ito na ang kwento ng sobra't kawalang malasakit. Saan naabot ang buwis ng bayan? Sa chandelier, sa steak, sa imported na alak. Habang ikaw nasa bangketa, nagsisiksikan sila sa ballroom, sayawan at palakpakan. Musika nila tunog ng kayamanan. Sa bawat nota, pawis natin ng puhunan. Kada ilaw sa entablado, utang natin ang pinapasan. Pero walang ambag sa gutom ng mamamayan. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, kay bilis ng silap, kay bilis ng silap. Ang presyo ng bigas taas ng langit, pero ang mesa nila laging hitik sa init. Imported ang banda, milyon ng bayad, pero batas sa Mindoro sa gutom ay nasasadlak. Taga-Tondo, nagsisiksikan sa barong-barong, habang sila red carpet, sapatos ay mahalon. Ang ilaw ng tahanan natin laging patay, pero disco ball sa kanila parang araw laging buhay. Oy, Pangulo, nasan ang malasakit mo? Pera ng bayan, ginawang pang-aliw mo. Ang kalam ng sikmura, hindi mo ba naririnig? O baka naman sa kislap ng salapi, bingi ka pilit. Sabi mo'y serbisyo, pero mukha'y konsyerto. Sinong lider ang nasa tuktok ng yabang at perpekto? Bansa'y lumulubog sa bahat bagyo ng problema, pero ikaw nakasakay sa yate ng sistema. Ang masay naghihintay, naghahanap ng katarungan, habang ikaw ay abala sa sayaw ng kababawan. Pagod na ang bayan sa drama ng Malacanang, dapat marinig ang sigaw ng masang galit at di matitinag. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, ika'y bilis ng silap. Kaya ngayon oras ng magising, labanan ng sistema, kayamanan ay singilin. Huwag nang hayaan na tayo'y gawing laruan. Mga lider na ganito, dapat nang palitan. Hawak natin ang lakas, hawak natin ang bukas. Isigaw ang hustisya, wakasan ang bulok na batas. Tayo ang tunay na bida sa kwento ng bayan. Pati nila'y tapusin, tayo'y magkaisang lumaban. Party-party sa Malacanang, habang ang bayan nasa hukay. Musika ng karangyaan sa masay parang tuyong tinapay. Sila'y may sayaw ng pera, tayo'y sayaw ng hirap. Mga lider na walang puso, ika'y bilis ng silap. Kaya ngayon oras
oras ng magising. Labanan ng sistema, kayamanan ay singilin. Huwag nang hayaan na tayo'y gawing laruan. Mga lider na ganito, dapat nang palitan. Hawak natin ang lakas, hawak natin ang bukas. Isigaw ang hustisya, wakasan ang bulok na batas. Tayo ang tunay na bida sa kwento ng bayan. Party nila'y tapusin, tayo'y magkaisang lumaban. Alright, welcome back mga kabitan. Muli nagbabalik ko tayo dito sa ating reaction video sa Danagan Balita. Matsalam ho sa sound waves o machine sound waves mga kabalitaan. Palasyo na tila At sa mga bago pa pong habang ang masay nanood ho, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell. handa na ba kayo? At the same time, mag-like, mag-comment at i-share ang video ito dahil para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. At again, huwag i-skip yung ads so, mga kabitan dahil yan po ang nakakatulong sa atin. Yan po yung contribution nyo po. Masaya na ho tayo dyan mga kabalitaan. Alright, so babatiin muna natin yung ating mga masugid na tagapanood, tagapakinig ho. Lalo na ho yung ating mga team replay, matsalam. At salamat din sa ating mga regular viewers at mga ano talaga, no? Loyalista talaga sa Danagan Balita. Matsalam mo. At sa ating mga moderators, kay Mami Rose at Daddy Berting, diyan sa Cebu City Tobias family. And both Tubi, matsalam ho sa inyong lahat. At meron na ho tayong 45,748 subscribers. Yun, palakpakan ho natin sila. Maraming salamat to. At ngayon naman po mga kabalitaan ay ating pag-uusapan at huwag ho kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa ho tayong natitirang mga butanting 32 million mga kabalitaan. Mas lalo na dadagdagan na ho yung boto para ho kay Inday Sara Duterte. At huwag lang po kayong mabahala dahil bilog ang mundo. Yung bola ay nasa Senado na at merong bangayan, nagmamadali ang Kamara pero itong ating mga senador ay naka-adjourn na ho balik sa Hunyo 2. Malamang tataas ang kilay ng mga hinampak mga kabalitaan. Itong si Sandra Charis Marcos at itong si Bongit mga kabalitaan. Dahil sa unang pahayag ay hindi niya daw susuportahan ang impeachment at nakiusap itong si Bongit sa kanyang pinsan sa Kamara mas maganda sana na huwag na lang muna nating ituloy yan kasi it's a storm in a teacup. So dito, panoorin ho natin kayo na pong humusga dito mga kabalitaan. Move to impeach Duterte after months of inaction. Executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. The chief executive earlier O diba sabi niya? Sinabihan siya ng mga kongresista, nandito na ito eh. Hindi na natin ito pwede maiwasan or aayawan. Diba? Nandiyan na nga. Kung talagang wala kayong planong i-impeach ni Sara Duterte, ay hindi nyo talaga gagawin nyo yan. Pwedeng ibasura nyo na agad-agad. Magaling ho kayo sa drama-dramahan mga kabalitaan. At ang masakla pa ho dito, tinuruan pa yung anak, sinabihan pa niya, suportahan mo yung kapwa mo kongresista kung anong gusto ho nila. Ikaw yung ama. Dapat sinabi mo, ito yung stand ko sa impeachment. May trabaho ka, bilang kongresista trabaho mo yan, pero isipin mo, anak kita. So ano pa ba yung gusto mong bigyan mong bigat? Yung trabaho mo o ako bilang ama? Parang ganon ba, no? Ipakonsensyahin mo sana yung anak mo. Kahit hindi mo man madidiktahan na suportahan mo ako, kahit idadaan na lang sa ganong salita, para at least makapag-isip yung anak. Siyempre, pinush mo na eh. Sige, suportahan mo na lang sila. Panoorin nyo dito mga kabalitaan. The president, however, says he's open should the Senate request for a special session to tackle the impeachment. The senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senador kung pwede ba mag-special session, sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. You know?
Yung ano talaga hugas sa kamay talaga tong si Bongit mga kabalitaan. Ayaw nyo talagang aminin na ito ay, siyempre, presidente siya. May unang statement na ho siya. At baka sisihin siya ng taong bayan na kung susuportahan niya po. Lantarang sasabihin niya, sige, sinuportahan ko na. Siyempre, yung kapatid, ay yung magnanakaw, ay kapwa lang ho yan ng kapatid yan ng sinungaling, mga kabalitaan. Yung mga ganitong statement, hindi na ho dapat na pagkakatiwalaan. Dahil lumang tugtugin na itong mga kabaitaan. Ngayon pa, sa panahong ito, maluloko na yung taong bayan. Pwede ho niya sabihin sa mga tao na mula probinsya, tapos kababalahong ng sinasakyang bus dito sa Manila, ay sigurado pwede niyang mapapaniwala yung mga taong yon. Pero tayong mulat na ho sa katotohanan, kahit anong gagawin pa ho nila, ay talagang hindi ho tayo nila mapipiga, mga kabalitaan. Di po ba? So kayo na pong humusga dito kung siya po ba ay nagsasabi ng katotohanan. Dahil kitang-kita ho natin na siya po mismo ay naghuhugas kamay at nagkamali lang ho yung kanyang anak, kung saan, mga kabalitaan, ay pumirma ho ito na nangunguna pa, mga kabalitaan. So sino po ba yung papaniwalaan natin sa kanyang mga sitwasyon? Di po ho ba? Well, Meanwhile, the president revealed that he advised his own son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, to do his constitutional duty to act on the impeachment complaint. The younger Marcos was the first House lawmaker to sign the fourth impeachment complaint against Duterte. sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Di ba? So inutusan niya pa, sige, support the process. Alam niya naman yung yung prosesong ginagawa ho nila, pang-impeachment ho talaga. So anong ibig sabihin nun? Inutusan niya, nasuportahan mo lang kasi hindi ako susuporta. At least, may mga makaperma man sa mga Marcoses laban ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. O, di ba? Napakasimpleng paliwanag pero simpleng pagkakaintindi ho natin ay sinuportahan ho nila talaga itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Support the process. You're mandated by the Constitution and you are a congressman already, so why not? Support the process. Just imagine that, mga kabalitaan. So kung tama ho siya, kung talagang nanindigan siya sa sinasabi niya na ayaw na suportahan talaga itong impeachment, yung sinabi ko kanina, anak lang kita. Although kongresista ka na, congressman ka na, ako presidente. Siyempre, pagiging presidente, re-respetuhin mo ako. Ako yung nanawagan na, hindi ako nirespeto. Sana ikaw man lang makuha ko yung respeto mo bilang anak na sana hindi matutuloy yung impeachment laban kay Sara Duterte. As simple as that, mga kabalitaan. Ngayon, siya pa yung nagturo. Go ahead. Just support the process. Kongresista ka na. Nasa kamara ka na. May desisyon ka na. Hindi po ba? So ano po bang ibig sabihin nun? Wala na. Drama-dramahan lang talaga yan sa Malacanang, mga kabalitaan. So kayo na pong humusga dito, mga kabalitaan, sa pinakitang katrayduran ho ng mag-amang, sino ba yon? Ng mag-amang Marcos. Sino ba yun? Si Sandro Charis, sabi na Charis Pimpengko daw. Dapat tinatawa ng Charis Pimpengko. Yung pisngi pala, umuumbok pala, mga kabalitaan. Sabihin na natin Charis. Sabihin na natin Sandro Charis Marcos, mga kabalitaan. At saka si Bongit, mga kabalitaan. Di po ba? Nako, wag kami, Chong. Wag kami. Alam na namin, hintayin mo yung 32 million sa darating na halalan, talagang babaliktad ho yung takip ng kaldero, mga kabalitaan. Pag bumaliktad na ho yung takip ng kaldero, ibig sabihin nun, hindi na ho yan basta-bastang mabubuksan. Kasi pag nabuksan mo ho yan, yung laman ng kaldero na yan ay talagang mapupuno ho ng prinsipyong inyong makikita, mga kabalitaan. Mapapahiya ho kayo dyan. Hindi nyo na madidiktahan yung Senado pag nakapasok mo yung senatorial ball ng PDP laban, mga kabalitaan. Tandaan nyo po yan. Kailangan magkakaisa ho tayo. Paulit-ulit ho tayo na nakikiusap sa inyo na PDP laban lang ho tayo straight. Vote straight ho tayo para ho sa senatorial balls ng PDP laban, mga kabalitaan. Dahil yan lang ang susi na makakabawi tayo, makakatulong tayo kay Inday Sara Duterte. Balik na naman tayo dito sa kabila.
Di pa tayo dito sa kabila itong si Marami ang gustong sumugod na, marami ang gustong magwala na dahil nga tanggal na raw, quote-unquote, sa pwesto si VP Inday. Well, naiintindihan ko naman yung silakbo ng damdamin, ano? Na nakakainis naman talaga. Marami, sigurado ako na maiinis dahil 32 million ang bumoto para sa kanya. So, yung 32 million na yan, I'm sure nagre-range yung emotion nila from mixed emotions to outright galit. But ang nakikita ko rin, ang nag-emerge dito sa diskusyong impeachment, ay maraming tao hindi nakakaintindi ng proseso nito. Kaya nga nung sinabi impeachment, may mga nagalit dahil akala nila tanggal na si VP Inday. So, linawin lang natin. Ang impeachment po, ito yung charge. Ang impeachment po happens sa Kongreso, sa House of Representatives. Pag nagawa yung charge, nakakuha sila ng enough evidence to constitute na pwede umakyat ito sa ma-charge yung opisyal, ifo-forward ito sa Senado. So yung Senado, yan ang tinatawag, sa Pilipinas ang tawag natin impeachment trial. Pero ang impeachment is what happens in the House. Yung nag-create sila ng articles of impeachment which will be the charge sheet. Yan po ang fino-forward doon sa Senado. So impeached si VP Inday, pero hindi siya tanggal. Which means na in order pa na matanggal siya, kailangan yung due process requirement, which is the Senate trial. Now, yung iba refer to it as the Senate impeachment trial or the impeachment trial. Pero superfluous yun. It's simply the trial. At doon po, tinetesting, kaya trial, ito ay pagsusubok, tinetesting yung ebidensya against the official para ma-determine kung matatanggal siya. However, alam din po natin, dahil mga politiko ito, this is also a political process. So ang pag-determine ng ebidensya dyan is not even necessarily by the weight of the evidence, but by the political inclination ng mga mahistrado, which will be the members of the Senate. So yun po nakikita natin. Aside from other things, of course, yung penalty, ang daming nagtatanong, pag na-impeach ba daw si VP Inday, makakatakbo pa ba siya for the presidency? So nakikita nyo na meron pa rin very imperfect pa rin po yung understanding ng impeachment process. So magiging learning experience ito. Parati nating sinasabi, yung impeachment dahil sa House yan, hindi ibig sabihin yan na matatanggal na si VP Inday. And therefore, hindi pa nyo dapat i-worry kung makakatakbo siya for 2028. Ang nakalagay naman sa saligang batas, ang pinakamataas na penalty na mai-impose after sa impeachment trial ay removal and disqualification. Ibig sabihin, may range pa rin po ng mga penalties. Pwedeng admonition, pwedeng suspension, pwedeng removal with disqualification. So, posible rin po. So, hindi natin masasabi kung maaaring tumakbo si VP Inday o hindi after impeachment. Kasi impeachment nga, yung charge lang po yun dun sa House. Ang titignan natin kung ano mangyayari sa Senado, kung ito ay tutuloy sa trial, at kung dun sa trial, kung ano yung penalty na i-impose. So, ang dami pang pwedeng mangyari. Although, yun na nga, dahil imperfect yung understanding ng impeachment process, marami po ang galit, sumisiklab yung dibdib dahil ito ay isang tao na inupo natin at pinaglaban natin para manalo, and then ganito na lang suddenly representatives who have less mandate than the vice president ay nagpapatanggal dun sa isang napakapopular na vice presidente. Na dapat matanggal na itong number 1 na balakid sa 2028 presidency. Your thoughts on that, ma'am? Well, definitely minadali ito. May mga issues pa na hindi pa maliwanag, hindi pa pinapaliwanag ng mga kinatawan ng Senado o ng Kongreso, at ang tingin natin dito ay hindi yan mapapaliwanag until June. O halimbawa, hindi natin nakita na file yung fourth impeachment complaint. Hindi tayo sure kung yung impeachment articles na finorward nila sa Senado ay galing doon sa 3 na una o doon sa pang-4 na nahuli, o may pinili sila na isa doon sa mga yon. So hindi pa yan ina-explain kasi wala akong nakita na formal announcement ng Kongreso on what the articles of impeachment are. Pangalawa, ano ang rules ng Senado from the time that they receive it? Doon sa House kasi, pag natanggap mo yung impeachment complaint, considered filed na yon, no? Pero the process doesn't begin until ma-transmit from the SecGen to the Speaker of the House. Ayon sa Korte Suprema, dahil may prohibition, hindi pwedeng mag-file ng more than one impeachment proceeding. Hindi pwedeng more than one impeachment proceeding per year. So, ito yung sinasabi lang immunity, which is also inaccurate. Yung pag-transmit begins the process. So, one procedure na yon, which means na kung hindi ito mag-prosper, may 1 year po na hindi maaaring filean ng reklamo si VP Inday. Doon naman, pagdating doon sa Senado, wala tayong nakikita doon sa Senate Rules on Impeachment kung kailan nag-umpisa yung procedure. Ang nakalagay lang doon is, from the time they accept it, kailangan mag-constitute sila ng impeachment proceedings, magsaswear in na sila ng mga mahistrado, na babasahan ng articles of impeachment yung nirereklamo.
dito. So hindi very precise, hindi natin nakikita kung ano yung official start ng impeachment proceedings. Plus hindi natin nakikita ano yung epekto ng ng hindi i-discuss, hindi kinalendaryo, hindi ni-refer ng Senate President, hindi nilagay sa agenda and so on. Wala tayong idea kung ano ang epekto nito on the trial itself. Wala tayong nakikita dun sa rules ng Senado kung nagkumpisa na ba ang procedure from the time natanggap o kailangan from the time the Senate President constitutes the prosecutors. Kasi yun yung makikita natin unang-una dun sa rules. Dun sa articles of impeachment, naka-indicate dun kung sino yung mga prosecutors, kailangan kilalanin yan ng Senado at i-authorize sila na mag-prosecute during the impeachment trial. Kaya lang, wala nga po tayong nakikita, wala tayong idea kung ano yung epekto rin ng intervening recess during this time. May ibang nagsasabi na may 30 days na umaksyon ang Senado on the impeachment complaint or on the articles of impeachment, pero hindi ko siya nakikita pa sa rules kung saan po nanggaling yung 30-day period na yun. So marami pang kailangan i-clarify ang Senado at yung refusal nila to clarify means na parang hindi tayo makahinga, nakususpend lahat. What we know is that this has bought VP Inday some time to deal with the situation, pero hindi rin po natin alam kung ano ang hatid ng June 2 dito sa kaso na ito. Oo, wala pang ganon kasi 19th Congress ito. So matatapos na yung 19th Congress, may possibility din po na ang Senado can toss it or endorse it to the 20th Congress. Hindi lang natin alam din kung ang 20th Congress ay tatanggapin yan at i-recognize. Kasi alam nyo kahit yung mga bills na fina-file, pag hindi yan natapos in the previous Congress, pagpasok ng bagong Congress, ulit yan. So isasama siya dun sa mga bills filed, pero para talakayin, para to take it out of the archives, either may bagong batas yan dapat o may bagong sponsor yung na-file na batas. Usually, kailangan mag-file ng panibagong panukalang batas, tapos yung lahat ng related bills ay isasama doon at natatalakayan at the committee hearing. So dito, hindi rin natin alam dahil nga walang precedent na tumawid ng dalawang kongreso, may leap in time at nagsusurvive ang isang reklamo for impeachment. Opo. I think it should be made possible kasi nga ang reckoning period is 1 year. For 1 year na kung sakasakaling ma-dismiss, 1 year na hindi pwedeng mag-file ng impeachment, which could na tumatawid din ng dalawang kongreso rin pagka late na ang filing ng impeachment complaint. So, hindi po mali. Yeah, yeah, yeah. Listen up now, truth must play. Taxpayers' money they give away, but whose hands hold the strings today? They call it aid, they call it care, but the speaker's game is far from fair. 7 millions for loyalty shown, but it's not his money. Alright, ayun. Okay, simple, nagmamadali ho tayo mga kabaitaan. Maraming salamat kasi nga, napapanood yun na po, no, ang pagpapaliwanag ni Ma'am Trixie Angeles Cruz. So maganda yung paliwanag niya ho dito mga kabalitaan. So may laban pa po ho tayo, huwag kayong mag-alala ha. Talagang mabubuhayan ho tayo ng loob dito. Kaya chill-chill lang ho tayo mga kabalitaan at huwag magpapadala ho sa mga kwento sa labas dahil sila ay walang kaalam-alam patungkol ho dito. At kitang-kita naman ho natin kung gaano katraidor itong si Bongit mga kabalitaan at siya mismo nag-umamin na sige, pinupush siya pa yung anak niya na susuportahan yung proseso sa impeachment mga kabalitaan. Yun po yung pinaka-traidor ho. Basta mga ganid sa sa posisyon, sigurado ho gagawin ang lahat para mapatalsik ang sa tingin nila ay tinik sa kanilang mga lalamunan. Di po ho ba? Yun po yung katotohanan. Eto, bago tayo matapos, iwan ko muna to sa inyo, itong napakagandang awit ho. At sana magustuhan nyo ito. Yo, speaker, may kinig ka, huwag kang magbulag-bulagan. Sa bawat sinabi mo, bayan mo'y tinatapakan. Sabi mo, boss, aming blind followers. Ngayon maririnig mo, galit na umaalo. Hindi ako trolls, isang mamayan may karapatan. Pilipino ako, DPP, di bulag sa inyong kahayupan. May pakialam sa kinabukasan ng ating sambayanan. Di kami takot, ilantad ang katotohanan. Speaker of the crocs, sabi mo kami blind followers. Pero sino ba ang bulag at bingi sa sinisigaw ng bayan? Kayo'y gumagawa ng takot kasi nungalingan ng puhunan. Tinatawag kaming trolls upang paktakpan ang galit ng bayan.
Hindi ako trolls, ako'y Pilipino na may pakialam. Hindi ako trolls, ako'y butante. Hiningian nyo ng boto, tandaan. Huwag mong kalimutan, kaming tinawag mong trolls. Ang nagpanalo sa boss mo, sa kanya buong bansa na loko. Alright mga kabaitan, dito tayo tapos. Matsalam na matsalam ho sa inyong lahat. Kita-kits tayo mamaya ho sa ating pagbabalik ho mga kabalitaan. Sa parang kami basura, tinapakan mo lang. Tuloy-tuloy lamang ho tayo. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ho lagi tayong updated sa mga ganapan sa ating lipunan. Bono, patas ng kalye, may mas tangalbak kay sa to. At huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood sa video ito. Pero bingit bulag sa At comment, like, at i-share mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat. At ako po'y magpapaalam na po. Oy Pilipino. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga Pilipino around the world, overseas Filipino workers, saludo kami sa inyo dahil kayo ang bagong bayani ng Pilipinas. Matsalam sa inyong lahat. To God be the glory. Mama. Chip chip. Mwah! Peace out.